Tayo pong manalangin. Panginoong Yesus, nagpapasalamat muli kami, O Jesus, for this wonderful night na binigay niyo sa amin. Panginoon, salamat sa kapahingahan, salamat sa kaligayahan, sa pag-asa, sa kapayapaan ng puso na patuloy na binibigay niyo po sa amin, O Father God. Patuloy kami nagpapakumbaba, nagpapalinis ng inyong nga pong banal na dugo sa isip, sa salita at sa gawa sa mga oras na ito. And we pray, Lord God, na malayang kumilos ang mga Espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, be our comfort and love. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Serving the Lord. A call to prioritize the eternal over the temporal. Yan. So kukuhanin po natin yung ating main verse sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So sa Tagalog, ano man daw ang ating ginagawa, ito man ay sa pag-aaral, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa ating pag-church, ito man ay sa ating pamilya, sa mga projects po natin, sa mga requirements, sa mga deadlines, 'di ba? Sa trabaho natin na minsan may pressure, sabi dito, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon daw tayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So, ibig sabihin, we are performing our duties, our responsibilities, hindi para i-glorify, hindi para lang i-honor yung ating mga bosses, yung ating mga teachers, kundi ginagawa natin ito para sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So napakaganda ng verse na ito kasi minsan hindi na-appreciate yung efforts natin. Minsan wala naman tayong nakukuha na physical reward or even appreciation sa mga na-accomplish natin, nagagawa natin, 'di ba? Pero ang Panginoon daw ang magagantimpala sa bawat isa sa atin. So yun yung magandang balita dito sa verse na ating binasa. So again, gawin natin yung mga kailangan nating gawin for the glory of the Lord Jesus Christ. In a world bustling with secular ambitions and material pursuits, the call to serve the Lord stands as a timeless and transformative invitation. So minsan kasi dahil busy na nga ang tao, napakahirap mag-imbita ng tao na maglingkod sa Panginoon. 'Di ba? Minsan laging second priority na lang natin ang paglingkuran sa Lord kapag tayo po ay may free time, kapag tayo po ay available, kapag hindi na po tayo busy, that's the time that we serve the Lord. Sabi dito, as we navigate the complexities of life, it's essential to pause and reflect on the priorities that guide our actions. So minsan, kailangan na tumigil ka man lang sa mandali and then mag-reflect ka. Ano ba talaga yung purpose mo here on earth? Ano ba dapat ang pinaprioritize natin? So the scriptures provide a clear mandate to place our service to the Lord above all else, promising not only temporal guidance but eternal rewards. Ayan. So kaya nga sabi ko nung Sunday nung nag-preach po tayo, dapat nag-i-invest talaga tayo sa mga bagay na eternal, hindi sa mga bagay na temporal. Kasi lahat ng mga bagay dito sa lupa, lahat po yan ay lilipas. Pero tandaan mo, everything na ginagawa natin to honor the Lord, to serve others, na merong motivation ng love, lahat po yan ay merong eternal reward. Kasi pang walang hanggan ang pinag-uusapan po natin dito. This teaching will explore the profound importance of choosing the path of serving the Lord over the allure of purely secular endeavors. So, syempre, hindi naman natin sineset aside yung ating pag-aaral, yung ating trabaho, yung ating pamilya, yung ating ibang mga gustong gawin sa buhay. Hindi po yan masama. So, tinuturuan lang tayo na bigyan ng halaga yung lalong mahalaga, which is yung pagsiserve nga sa ating Panginoon. So, i-invite natin yung journey that challenges our perspectives. We will dwell into biblical truth and encourage a life dedicated to the service of our ultimate master. In the first place, sino ba yung lumikha sa atin? Kanino ba tayo nanggaling? Sino ba yung author ng life natin? Di ba yung ating Panginoong Heso Kristo? So, deserve ng Lord na siya'y ating
paglingkuran. Deserve ng Lord na magkaroon tayo ng quality time sa Panginoon, makinig ng kanyang salita. Katulad ng ginagawa natin tonight. Kahit na minsan, kailangan na lang natin magpahinga, kailangan natin na gawin yung iba nating kailangan gawin, pero inuuna natin ang Panginoon. So, 5 points lang ang gusto kong ituro sa inyo tonight. Point number 1, priority of kingdom focus. Yan. So sabi dito, we needed to emphasize the importance of prioritizing service to the Lord over secular pursuits. So no matter what happens, kahit na minsan, sabi ko nga, busy ka, minsan pagod tayo, minsan stress out tayo, dapat isipin pa rin natin na i-prioritize ang paglilingkod sa Panginoon over secular pursuits. Sabi nga ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. 'Di ba? Higit daw sa lahat, bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos na nasa atin na pong puso nung tinagap natin siya na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam nyo, yung sikreto talaga para magtagumpay ka sa buhay, lagi mo lang i-put ang God first on your list. Laging number 1 ang Panginoon. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, the rest will follow. Kasi halimbawa, pag inuna mo ang Lord, minsan may disappointment, diba? Minsan hindi nangyari yung gusto mo, pero andun yung satisfaction, andun yung kapayapaan, andun yung contentment. Kasi alam mo na lahat, in control ang Panginoon. The Lord is a sovereign God. At kung magtagumpay ka man sa buhay, the glory does not belong to you. The glory belongs to the Lord Jesus Christ. Kaya dapat inuuna po natin lagi ang Panginoon. So i-consider natin yung story ni Mary at saka ni Martha dun sa Luke chapter 10 verses 38 to 42. So dito makita natin si Jesus Christ, kinomen niya etong si Mary for choosing to focus on spiritual matters over worldly concerns. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So dito merong dalawang magkapatid, si Martha at saka si Mary, 'di ba? At dito sa story na ito, kinomen ng Lord si Mary over Martha. Si Martha busy sa secular concerns. Busy sa project, busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa love life. Ayan, minsan busy rin sa ministry, 'di ba? Pero kailangan tularan daw natin si Mary. Si Mary nag-take ng time to fellowship with the Lord, to worship the Lord, to honor the Lord, to listen to the words of God. 'Di ba? So, ganun yung ginawa ni Mary. Kaya nga tonight, ang ginagawa natin ay katulad ni Mary. 'Di ba? For sure, meron kang isang bagay na sinacrifice for our 30 minutes Bible study. Pero pinili mo yung lalong mahalaga. At sabi dito, sinasabi rin niya ng Lord sa'yo, pinili mo ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa'yo. Amen. So the Lord is delightful sa ating ginagawa tonight. Point number 2, dapat meron kang eternal perspective. So ibig sabihin, ano ba yung ginagawa mo dito sa lupa? Yung ginagawa mo ba dito sa lupa, meron ba yung contribution when you go to heaven? 'Di ba? Sabi ko nga, meron ba yung investment going to heaven? Or panlupa lang yan? Madadala mo ba yan eternally? Or yan ba ay temporal lang? So we have to highlight the eternal significance of serving the Lord compared to the temporal nature of secular pursuits. Kasi lahat ng mga bagay dito sa lupa, lahat po yun ay lumilipas. Even yung mga desires natin, yung mga favorites natin, mga interest natin, mga hobbies po natin, darating ang time. Lahat po yan ay lilipas. Pero yung mga bagay na ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, yan po ay pangwalang hanggan. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.
So, ang atin daw dapat paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. So, mga bagay na spiritual, mga bagay na patungkol sa Panginoon, at hindi sa mga bagay na nakikita. 'Di ba minsan kasi pina-prioritize natin talaga ang trabaho kasi ano bang mangyayari kapag nagtrabaho tayo na nagtrabaho? Siyempre magkakaroon tayo ng pera, 'di ba? Ano ba nangyari kapag nag-aral tayo na nag-aral ng mabuti? Siyempre makaka-graduate tayo, makakakuha tayo ng magandang grade. So hindi po 'yun masama. Pero ang pina-prioritize po dapat natin yung mga bagay na eternal. Mga bagay na hindi nakikita. Minsan wala kang nakikita na physical reward, pero ang reward naman na natatanggap mo mula sa Panginoon yung kapayapaan, kaligayahan, amen, at saka yung eternal life na ino-offer nga sa atin ng Panginoon. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga yung point number 2 natin, dapat meron kang eternal perspective. Maging matalino ka. Be wise. Ang ginagawa natin, ito po ay eternal investment, pang walang hanggan. Amen. So we have to explore the story of the rich young ruler sa Mark chapter 10 verses 17 to 27 who valued his wealth over following Jesus, missing out on eternal rewards. Tinan nyo, ang ganda ng story. Ang lalaking mayaman sa Marcos 10:17 to 27. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So, ang ganda ng tanong niya, no? So, gusto niya magkaroon ng life after death. Amen. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." So, the Lord Jesus Christ is referring to His Father, God the Father. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. So, ang binanggit dito ni Jesus Christ, ang 10 Commandments ni Moses. Amen. Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko ng lahat ng mga iyan." Ayan. Tingnan niyo ang ginawa ng Lord sa verse 21. So, andun yung boastfulness, andun yung kayabangan nitong lalaking mayaman na ito na sabi na lahat daw ng commands, lahat ng utos, tinupad niya raw. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung taong to kasi lahat naman tayong tao ay pumalya, di ba? Hindi nga natin talaga nagawa yung batas, kaya nga dumating si Jesus Christ. Kaya sabi ng verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik at sumunod ka sa akin." So alam ng Lord na hindi naman talaga natupad nitong lalaking mayamang ito lahat ng utos na nakalagay dun sa 10 Commandments and even to the other laws given by Moses for the Israelites. Kaya binigyan ng Lord ng another utos itong taong ito. Amen. Pero sabi ng verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nalumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ayan. So tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay niyang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So dito sa verse na ito, hindi sinasabi na hindi makakapasok sa langit ang mayaman. Ang sinasabi lang dito ng verse na ito, yung mga tao na mas pinapahalagahan yung kanilang kayamanan over God. Mga tao na mas pinapahalagahan ang secular world, ang business of life over the Lord. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi ng ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus sa sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. With God, all things are possible. So dito na-quote yung verse na ito. Ang konteksto ng verse na ito, bakit ito sinabi ng Lord? Kapag kasi ang ginamit natin, sarili nating kakayahan, sarili nating kalakasan, hindi talaga natin kaya na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi talaga natin kaya na makapaglingkod sa Panginoon at makapaglingkod sa kapwa. I-prioritize ang Panginoon, ang serving the Lord over our worldly priorities.
Pero sabi dito, hindi nga kayang gawin ng tao, ngunit lahat daw ay posible sa Diyos. So ibig sabihin, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin ng grasya ng ating Panginoon, ng pagsama ng banal na Espiritu upang ma-overcome natin lahat ng mga challenges natin in life. Amen? Yan. Point number 3, God as the ultimate master. So again, maaari kasi mindset mo, ikaw ay estudyante, akala mong master mo yung teacher mo. Ikaw ay nasa inyong bahay, akala mo yung master mo yung nanay at tatay mo. Kung ikaw ay in a relationship, maaaring yung jowa mo, yung master mo. Or kung ikaw ay nagtatrabaho, yung boss mo, yung iyong master. Pero tandaan mo, ang master natin, walang iba kundi ang Panginoon. So we are illustrating here that serving the Lord recognizes Him as the ultimate master and authority in our lives. Pag sinabing authority, siya yung naka-enthroned sa puso at kalooban natin. Hindi mo lang tagapagligtas si Jesus, Panginoon siya ng buhay mo. Pag sinabing Panginoon ng buhay mo, sino ang nagkokontrol ng buhay mo? Sino ang nasusunod sa buhay mo? Dapat ang Panginoong Jesus. Sabi nga ng Colossians 3:24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakaloban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. It is the Lord Christ you are serving. Di ba it's a wonderful privilege, amen, na pinili tayo ng Panginoon over billions of people all over the world. Tinawag ka ng Lord para paglingkuran siya. So di ba, napakasarap sa pakiramdam na pinili po tayo ng Panginoon. At tandaan mo, ang pinaglilingkuran mo, hindi lang basta pinaglilingkurang tao. Ito ay Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, at Panginoon na mga Panginoon. So tingnan natin yung parable of the talents sa Matthew 25 verses 14 to 30, where servants are rewarded for their faithfulness to their master. So isimplify ko lang yung verse na to kasi medyo mahaba. So ang Lord nagbigay ng different talents, and then dumating ang such time na bumalik ang Lord to check kung ano nangyari doon sa talento na binigay ng Panginoon sa mga taong ito. So may mga binigyan siya ng talento na nag-multiply yung talents na binigay ng Panginoon. Kaya natuwa ang Lord, well done, faithful and good servant. Pero merong isa na natakot. Sabi dito, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyong bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyong hindi ninyo inihasik. Natakot po ako. Kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. So kung baka binigyan siya ng talento ng Lord, sumayaw, kumanta, ano pa, mag-minister, amen, mag-usher, mag-multimedia, mag-akay ng kaluluwa, kung anong talento ang binigay ng Panginoon, pero sabi niya natakot siya, hindi niya inilabas ang talentong yun, itinago niya. Kaya sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas kong bunga ng hindi ko itinanim at inaani kong hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at pagkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. So dito sa verse na ito, itinuturo lang sa atin na since ang Panginoon yung ating master, the Lord entrusted us so much things, di ba? May mga bagay na in-entrust, pinagkaloob ang Lord sa atin. Ang nais lang ng Panginoon, kung ano man niyang ibinigay sa ng Lord, maliit man yan or malaki man yan, gawin mo yan faithfully. Mag-serve ka sa Panginoon faithfully. At kapag nakita yun ng Lord, lalo ka pa niyang ibibless, lalo ka pa niyang bibigyan ng mga ministries, lalo ka pa niyang pagpapalain para mas magamit ka pa ng Panginoon to glorify and build His kingdom here on earth. Pero katulad ng lalaking ito, kung in the other way naman, hindi natin ginamit yung ibinigay sa atin ng Panginoon, syempre hindi matutuwa ang ating Panginoon. So we have to use our talents, our abilities, lahat ng meron tayong resources for the glory of the Lord. Point number 4, building treasure in heaven. Yan. So we have to encourage the accumulation of spiritual treasures rather than material possessions. Again, hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama ang magkaroon ng sariling bahay, ng sasakyan, ng gadgets.
makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, hindi po yun masama. Pero sabi ng Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang lahat daw ng mabubuti nating ginagawa dito sa earth ay hinding-hindi nakakalimutan ng Lord. Tinatarahan ng Panginoon. Pero yung mga masasama nating nagawa, mga pagkukulang natin sa Panginoon, wrongdoings natin, hindi na yan inaalala ng Lord. Kasi tinanggap na natin siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. So ang point lang dito, yes, pwede naman magtrabaho tayo dito ng maayos, walang masama dyan, magtapos ng pag-aaral, pero kailangan nag invest tayo, nag store up tayo ng treasure sa kalangitan. Panalangin is a treasure in heaven. Pag-attend ng mga Bible study like this is a treasure to heaven. Pag-attend ng Sunday services, treasure to heaven yan. Di ba? Pagbabasa ng salita ng Diyos, pagtulong sa kapwa, and many, many more. Pag-share ng gospel, pag-invite ng mga kaluluwa sa Panginoon, lahat po yan. Yan po ay treasures na ating ginagawa in heaven. Katulad ng ginawa nitong sacrificial giving ng per widow sa Mark chapter 12:41-44. Sabi dito, whose small offering Jesus commended over larger contributions. 'Di ba? Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. So dito, hindi nakatingin ng Lord doon sa amount na ibinibigay natin. Nakatingin ang Lord sa motibo ng ating puso. Alam ng Lord yung ating pinagdadaanan. At bagamat itong biyudang ito, 'di ba, kapos, amen, pero pinili pa rin niya na mag-share. Amen. Kahit na parang kung titingnan natin, wala namang value yung binigay ng biyudang ito. Pero kinoment siya ng ating Panginoon. In the same way, minsan akala mo lang, may maliit ka lang na nagagawa. Pero yung simpleng pagdalo mo ng gawain ng Panginoon, kita yan ng Lord. Simple na pagbibigay mo ng 30 minutes, attending Bible study, kita yan ng ating Panginoon. So gawin lang natin yung mga small things for the glory of the Lord. Point number 5, witnessing to the world. We need to show that serving the Lord becomes a powerful testimony to the world, reflecting Christ's love and transforming lives. Yan, sabi nga ng Philippians 2:15-16, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. Ang ganda, no? So, kailangan, when we serve the Lord, nakikita rin dun sa ating patotoo. Ibig sabihin, yung kung sinasabi natin na si Jesus ang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, nakikita dapat sa atin si Jesus Christ. Nagkakaroon ng pag-ibig na nakikita sa atin yung ibang tao at nababago yung buhay natin. At nalili din natin yung ibang tao sa ating Panginoong Jesus. So, ang example dito, yung Acts chapter 2 verses 42-47 na nagpakita ng selfless na pag-ibig yung mga Kristyano at service na naka-attract ng ibang mananampalataya. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Imagine, araw-araw sila at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Everyday yan, nagbe-breaking of the bread sila na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos, they worship the Lord at kinalugdan sila ng lahat ng tao. Yun yung testimony. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen. Yung nagagamit ka ng Lord para marami pang souls ang makakilala sa Panginoon, tanggapin si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Kasi nakikita sa iyo ang Christ-likeness. Nakikita sa iyo si Jesus Christ. So, 5 points ang pinag-aralan natin tonight. Again, priority of kingdom focus, eternal perspective, God as the ultimate master, building treasure in heaven, and witnessing to the world. So, in summary, serving the Lord instead of focusing solely on secular things involves prioritizing His kingdom, maintaining an eternal perspective, recognizing God as the ultimate master, building treasures in heaven, and becoming a compelling witness to the world.
So sa ating conclusion, so the call to serve the Lord is not a restriction, but a pathway to fulfillment, eternal rewards, and a transformed life. It is a recognition that our ultimate purpose is found in God and our service to Him brings lasting joy and significance. 'Di ba? Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, marirealize mo dyan, ay oo nga no, totoo, andun yung contentment, andun yung kapayapaan, andun yung kasiyahan, andun yung kaligayahan ng aking puso to worship the Lord and to see other people as well worshiping and honoring the Lord Jesus Christ. So sa ating application, evaluate mo. Evaluate mo yung priority mo at lahat ng ginagawa mo araw-araw. Yung ginagawa mo ba naka-align in serving the Lord or nakapokus solely sa secular pursuits? Na nakalimutan mo na mag-pray, nakalimutan mo na magbasa ng salita ng Diyos, na set aside mo na yung pag-church, na set aside mo na yung pag-attend ng Bible study. So we have to seek to integrate a heavenly perspective into your decision making, recognizing that your ultimate reward comes from faithfully serving the Lord in all aspects of life. So sa lahat ng aspeto ng ating buhay, so kailangan faithful tayo in serving the Lord. Tayo pong manalangin. Lord, salamat o Jesus Christ for this night. Salamat na patuloy na tinuturuan nyo kami to prioritize serving the Lord, serving you, O Father God. Alam namin, Panginoon, na kapag inuna ka namin sa aming mga ginagawa, the rest will follow, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming humingi ng grace, Panginoon, ng inyong direksyon, ng kapayapaan ng puso, ng kaligayahan, ng pag-asa, Panginoon, ng comfort. At dalangin po namin, O Father God, na patuloy na magawa po namin na unahin ka sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon God. At alam namin, O Jesus Christ, na yung mga pagpapala na inihanda niyo po sa amin, Panginoon, it will come to pass in your perfect time. Kaya Lord, salamat for this night, sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.